Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay sa napakaikling pagninilay na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Kinikilala ko rin ang inyong pakikiisa sa layunin na maibahagi ang vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Ang aking dalangin palagi na maging mabunga ang ating mga pagninilay araw-araw at patuloy ang ating pagsisikap na maging saksi at maging tapat sa ating tungkuling bilang tagasunod ni Kristo bilang mga binyagan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, nasa ika-6 na araw na tayo sa buwan ng Disyembre. At nasa unang linggo pa rin tayo sa pagdiriwang sa buwan ng Adbyento. Pakinggan natin ang ating pagninilay sa araw na ito at pagsikapan natin na maisabuhay natin ang ating mga pagninilay. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 29 hanggang 37. At that time, Jesus walked by the Sea of Galilee, went up on the mountain, and sat down there. Great crowds came to him, having with them the lame, the blind, and the deformed, the mute, and many others. They placed them at his feet, and he cured them. The crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, and lame walking, and the blind able to see, and they glorified the God of Israel. Jesus summoned his disciple and said, "My heart is moved with pity for the crowds, for they had been with me now for 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, to fear they may collapse on their way." The disciples said to him, "Where could we ever get enough bread in this deserted place to satisfy such a crowd?" Jesus said to them, "How many loaves do you have?" 7, they replied, "and few fish." He ordered the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, gave thanks, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. They picked up the fragments left over, 7 baskets full. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus ay patuloy na tumutupad sa kanyang tungkulin, ang tungkulin na maipalaganap at maipahayag ang kabutihan ng Ama. At dahil doon palagi siyang nakibabad sa mga tao, palagi siyang nakikinig sa mga tao, at palagi niyang binibigyan ng pansin ang katayuan ng mga tao. Kaya dito sa ating ebanghelyo, maraming mga tao ang pumunta sa kanya at halos lahat sa kanila ay may daladalang mga sakit. At ang pinakadahilan ay ang humingi sa Panginoon ng tulong upang pagalingin ang mga may sakit na ito. Gaya ng sinabi ng ating ebanghelyo, marami ang dinala doon, lumpo, bulag, at ang mga deform ang katawan, at una sa lahat, yung mga taong punong-puno ng mga pag-aalinlangan at iba pa, yung hindi makapagsalita. Kaya nang dinala ito sa paanan ni Jesus, wala siyang magawa kundi ang pagalingin ito. Nang makita naman ito ng nakakarami, sila ay namangha at nagpuri sila sa Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tao, sa mga disipulo, sabi niya, "Naawa ako sa kanila
Kaya sabi ni Jesus, hindi sila pwedeng umalis na gutom. Kaya sabi ni Jesus, pakainin sila. Kaya sa kaunti na mayroon sila, sabi ng ating Ebanghelyo, 5 tinapay at 1 isda. Kung titingnan natin, 7 tinapay at isda, no, at 1 isda. Ang mga tao dahil marami ay hindi pwedeng hindi sila makakain, or ang 7 tinapay na ito at isa ay hindi kasya sa kanila. Pero nang kinuha ito ni Jesus, nagpasalamat siya at hinati niya ang mga tinapay at binigay sa mga tao, nabusog silang lahat, pati yung isda. At sabi pa sa ating Ebanghelyo, nang ipunin ang sobra, nakapag-ipon sila ng 7 basket. Kaya mga kapatid, mas magandang tingnan natin ito, ang konteksto ng ating Ebanghelyo, sa ating pamamaraan ng pakikisalamuha, ng ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Nakikinig ba tayo sa hinaing ng ating kapwa? Pinapakain ba natin sila? No? Minsan, nasa isip natin, no, marami tayong mga pagkain minsan, napapanis lang, hindi man lang natin kayang ibigay. Kung ibigay man natin, medyo malapit ng masira. So siguro, iwasan natin yung ganong mga pag-uugali. Sana magkaroon tayo ng pag-uugali na mapagbigay. At kung ano ang mayroon tayo, sana matuto tayong magbahagi nito sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating kapwa na nangangailangan. No? Kaya sabi ni Jesus, naawa ako sa kanila. Mas magandang tanungin din natin ang ating sarili, kailan ba tayo nakaramdam ng totoong awa sa ating kapwa? Dahil kung iisipin natin, hindi lahat ng pagbibigay ng tulong ay bunga ng ating awa. Kung hindi, ito yung bunga ito ng pagmamahal at bunga ng patuloy na pagkilala sa ating tunay na tungkulin at tunay na pagpapahalaga sa ating kapwa. Sana maging tapat tayo. Alam ko marami sa atin ang gumagawa ng maganda, lalong-lalo na yung pag-extend ng tulong sa mga nangangailangan na tahimik lang, walang nakaalam. Tuloy nyo lang. No? Ang mga ganitong gawain na hindi na kailangang ipaalam pa, ito ay nasa pamamagitan lamang ng iyong pananampalataya at ng Panginoon. No? Kaya saludo ako sa mga taong nagkaroon ng malaking oras sa pagbigay halaga sa kanilang kapwa at pagbabahagi ng kung ano ang mayroon sila. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon at tulungan kayo ng Panginoon sa inyong mga adhikain. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming magbigay kahit pa sa likod ng aming kakulangan. Turuan mo kaming maging mabuti at maging tapat na saksi mo, lalong-lalo na sa aming patuloy na pagkikipag-ugnayan sa bawat isa. Amen.